Hello guys, Otskare Samades. So bago nga pala yung araw na naaksidente ako sa trabaho, samahan niyo muna ako ngayon dahil pinapapunta ako sa bagong opisina namin. At ito nga pala yung bagong address na ng opisina namin at wala na nga kami dun sa dati na malapit lang sa bahay. And by the way, may kukunin pala tayong good news. And sa mga hindi pa pala nakakaalam ay sa buwan na ito, ikatlong taon ko na dito sa Japan. So magtatapos na yung ano ko no, yung visa ko na TITP, yung Technical Intern Training Program. At balita ko guys, may ipapalit daw na bagong sistema. Ito yung visa na panibago na tinatawag nilang Ikusei Shuro Seido. Ito yung Employment for Skill Development na magsisimula sa April 2027. Ang kaibahan naman nito guys sa TITP ay pwede kang payagan na lumipat sa ibang company. Sa TITP kasi, bawal kang lumipat hanggat di mo natatapos yung 3 years contract. So, sa bagong sistema nila ngayon, basta matapos mo yung isang taon, pwede ka na raw lumipat at ang mga requirements nito, at least N5 or N4 passer ka ng GFT or GLPT, yung Japanese Language Proficiency Test. Actually guys, requirements na ito bago ka makapasok sa Japan, yung bagong sistema nila, no? So, balik tayo sa sadya natin dito sa office. Nag-aantayan pala kami ni Kacho. Nandiyan na pala siya sa loob ng pintuan. Inaantay niya lang akong pumasok. At si Kacho ko pala, tingnan niyo, nag-aabang pala sa akin. Alam niya kasi na darating ako. And by the way guys, yun nga. So, ayun. Thank you Lord kasi ang sadya ko talaga dito ay kukunin ko yung panibagong visa ko. So, yung bagong visa natin ay tinatawag na Tokutei Gino na SSW1. So, thank you Lord. So, dahil na-extend po ako ng panibagong visa at panibagong tagal na taon na magpatuloy para magtrabaho dito sa bansang Japan. So, salamat sa Panginoon, no? Kasi kahit papano binigyan tayo ng pagkakataon kahit masakitin ako. So, actually guys, nag-aalala ako dahil nakapag-decide na akong umuwi. No, hindi na ako magpa-extend. Tsaka yun nga, pati yung kumiay ko, alam na nila na hindi na talaga ako magpapa-extend dahil nga sobrang masakitin ko guys. Nakailang ulit akong pabalik-balik sa ospital. Nagkaroon ako ng bad record dito sa kaisya namin dahil nga sa lagi kong pagliban sa trabaho, no. Lagi akong absent. Minsan nga may pagkakataon na ang haba ng pahinga ko dahil nga lagi ako nagkakasakit. Kung napanood niyo yung mga videos ko in the past na meron akong pinopost about sa yung sakit ko na sinus allergy. So anyways, yun nga guys, no, after ko nga makuha yung kailangan ko dun sa office ay ayun, may nakita kasi akong isa sa mga paborito kong pagkain. Actually sa Pilipinas pa lang paborito ko na talaga to. Ito yung takoyaki. すみません、お持ち帰り一つお願いします。注文お待ちのお客様こちらでお願いします。はい、どうぞ。一つお願いします。お持ち帰り。一つ、はい。はい429。579円です。からしお願いします。からしマヨネーズ。からしお願いします。からしでありがとうございます。Pagkatapos kong ang bayaran yung in-order ko, pumila ako ulit para mag-antay na tawagin yung number. So, ganun dito sa Japan guys, kailangan yung pasensya mo mahaba. Pag pumila ka ng maayos, huwag kang sumingit, no? Kasi rude yan sa kanila yung sisingit-singit ka. Wala ka naman sa Pilipinas eh. So by the way guys, yung binilhan ko pala ng takoyaki dito yan sa Tachikawa. And kahit sa trabaho guys, no, ganun din naman talaga, no, kailangan natin ng mahabang pasensya at malawak na pag-uunawa kasi lalo na sa construction. Maraming mga marami kang mai-encounter, mahilig mambuli, yung mga masasakit na verbal, no, yung mga salita na hindi mo pa na-encounter sa buong buhay mo. Pero kailangan mong masanay, lalong-lalo na yung mga bad words na sinasabi nila dito kasi minsan ay ginawa na nilang pamumuhay nila sa araw-araw. So kailangan nating masanay at makisama as long as walang physical na ginagawa sa atin, no? At kung mayroon mang ganong pangyayari, no, pwede nyo agad yan i-report sa police or sa kumiay. So yun lang yung masasabi ko sa inyo guys, and bago matatapos yung video na to, gusto ko lang sabihin na galingan lang natin sa araw-araw, sa trabaho man yan, sa pag-aaral, at kahit nandito na tayo sa Japan, wag nating kakalimutan na mag-review, mag-aral pa rin tayo at, kasi kailangan natin yun no? Yun yung susi natin para makasurvive tayo dito sa pang-araw-araw sa bansang Japan. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon na lagi tayong may katabi o may kasama na nagta-translate ng mga sasabihin natin, no? So, syempre sa trabaho kailangan yun, lalo na yung mga abunay koto, ne? So, yun lang guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na to and sana may natutunan kayo. And yun lang. Mite korete arigatou gozaimasu. Diyan